Sinungaling, yan ang bansag ng ilang senador sa government contractor na si Curly Discaya. Matapos gisahin at sabunin sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa flood control scandal. Cited in contempt si Discaya. Yan ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, ano na ang mangyayari ngayon kay Ginoong Curly Discaya at ano-ano ang mga nahalukay ba ng komite ni Senador Ping Lacson? Diretso sa kustodiya ng Senate Sergeant at Arms si Curly Discaya matapos ipadetain ng Senate Blue Ribbon Committee at hindi lang siya itong ordered detained ng komite ngayong araw. Bukod pa kay Bryce Hernandez na dati nang nakutep din, detention din ang abot ng dalawa pa na miyembro ng BGC Boys na sina Henry Alcantara at JP Mendoza. Idedetain na ng Senado ang tinaguriang King of Flood Control Projects na si Curly Discaya. Paiba-iba kasi siya ng sagot tungkol sa absence ng kanyang asawang si Sara sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw. Dahilan para i-contempt siya ng mga senador. May heart condition daw si Sara, kaya no-show siya sa pagdinig. At may excuse letter pa ito, pero hindi pa niya nababasa. Nang ilabas ng komite ang sulat, may meeting daw si Sara sa employees nila tungkol sa mga issue ng kanilang kumpanya. Malayo pa raw kasi ang pinanggalingan ng mga ito kaya siya a-absent. Di ba kayo nag-usap? Sana nag-usap muna kayong dalawa. Ano bang palusot ang gagawin natin, sweetheart or darling? Mr. Chair. You lied. You lied. Paano ba kami maniniwala sa mga pinagsasabi mo? Very clear for me na tulad nga sinabi ni Senator Erwin, pinagluloko tayo nito. Ginagawa tayong parang mga bata rito. Kalaunan, dito na nagdesisyon ng committee members na mag-motion para i-contempt si Curly. Pero sa gitna nito, nilinaw ni Senator Rodante Marcoleta na dapat patas ang komite sa pag-contempt. Ilang resource persons kasi ang hindi lumitaw kaninang umaga, kasama si Justice Secretary Boying Remulla na siyang tumangging tanggapin ang witness protection request ni Marcoleta para sa mga Discaya. To be consistent, Mr. Chair, isite na rin natin for contempt si Yusek Cabral at saka si Secretary Remulla. Wala rin sila rin. They're not here, so they will be issued show cause orders. Napasori na lang si Discaya. Your Honor, humihingi po ako ng pasensya po sa inyo. Wala po akong intention talaga magsinungaling, pero yung misis ko po kasi talaga ay madalas po, may sakit po talaga siyang diabetes at saka meron po talaga siyang hypertension. At katunayan nga po, marami po siyang mga maintenance po na gamot na ginagamit. Pero hindi na naniniwala ang mga senador sa kanya. Matatandaang sa sworn statement ng Discaya couple, napaamin silang may 10 to 25% kickback ang higit 10 mambabatas sa projects nila. By cash daw ito binibigay at may karampatang voucher o ledger para rito. Hiningi ni Senator Risa Ontiveros ang mga ledger pero in-invoke ni Discaya ang right to self-incrimination. Hindi rin niya masagot ng tuwid kung totoo ba ang pagbayad nila ng payola sa mga mambabatas sa kabila ng pag-amin sa sworn statement nila. The question of Senator Ontiveros is only answerable by yes or no. Yes, Your Honor. All right. You answer, Senator Risa. Thank you, Mr. Chair. So yes, nagbabayad kayo. Yes, Your Honor. Yes, hindi kayo hinuhold up. Kayong nang-hold up sa taong bayan pag napatunayan namin lahat-lahat nitong mga flood control project scams. Contempt o detention din ang inabot ng sinibak na district engineer na si Henry Alcantara. Paulit-ulit niya kasing itinanggi ang involvement sa ghost flood control project sa Bulacan, kahit na dinawit siya ng Sims Construction tungkol sa pagiging kasabwat sa modus ng mga anomalya sa proyekto. Corina, matatandaan nating si Sally Santos, itong lumabas na owner ng Sims Construction na siyang umaming meron ngang modus doon sa mga flood control projects sa Bulacan dahil mismong yung license niya yung ginagamit para ma-facilitate itong mga maanomalyang proyekto doon sa probinsya. At kanina, makikitang medyo tense itong si Sally dahil humingi siya ng physical protection mula kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson dahil nakakaranas na raw siya ng threats at kalaunan ginrant ni Lacson itong hiling niya at dumaan siya sa medical check-up matapos ang pagdinig at sabi ng kanyang lawyer hinihiling niyang makasama muna ang kanyang pamilya.
Corina. So Hana, napatunayan bang nagsisinungaling itong si Ginoong Curly Discaya tungkol sa sakit ng kanyang asawa? Corina, doon mismo sa lumabas na letter or excuse letter ni Sara Discaya, wala naman din kasi siyang sinabi na merong health concern kaya hindi siya sumipot sa pagdinig ngayong araw. So ito yung basehan ng mga senador kung na nagsabi na nagsisinungaling o paiba-iba nga itong sagot ni Curly kasi sinabi niya meron daw health condition, heart condition, and then eventually biglang napasabi na may hypertension, diabetes at iba pa. So para sa mga senador, hindi naman totoo dahil nga yung lumabas nga doon sa excuse letter ni Sara meeting pala ng kanilang kumpanya yung dahilan kaya hindi siya nakasipot. Ayun, parang iba-iba ang kwento. Okay, so Hana, ano naman itong klaseng o uri ng banta ang naranasan umano ni Sally Santos at paano niya dinetalye yung kalakaran dyan sa DPWH Bulacan? Corina, natakot si Sally dahil meron daw instance na sa kanilang bahay ay may umaligid na tinted cars pero hindi niya masabi kung sino pa ito. No? Pero suspetsya niya, ito ay pakanaraw o umano ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer, Assistant District Engineer Bryce Hernandez na kalaunay tinanggi rin naman ni Hernandez. At doon sa detalye nung modus sa DPWH Bulacan, una, merong flood control projects na awarded doon sa Sims Construction kung saan si Santos nga itong kontratista at she signed papers but sinabi niya she had no real control at itong mga operasyon ay kinokontrol o pinapatakbo ni na Engineer Henry Alcantara at Bryce Hernandez. At sa oras na lumabas na itong pondo ng DPWH, ini-instruct daw siya na makapag-withdraw mula doon sa account ng kumpanya at tino-turn over ito ngayon sa kina Alcantara at Hernandez na merong 20 to 25% cut at habang si Santos naman ay nakakuha lang ng 3% at yung iba rin ay merong may distribution sa iba pang mga opisyal na sangkot at doon sa affidavit ni Sally Santos, sinabi niya most of the projects awarded were never built or completed. So inamin niyang ito nga ay ghost projects. Corina. Ayan, so paano yung mga hindi dumalo kanina na magkakaroon daw ng show cause order? May DBM representative bang dumalo kanina? Corina, merong dumating na DBM representative at pinag-usapan nga itong paano ba nangyayari itong ghost flood control projects, paano ba siya napapasok sa national budget dahil nadiskubre ng ilang mga senador na merong posibleng ghost projects na naipapasok sa unprogrammed funds. Ibig sabihin, hindi bahagi ng GAA o General Appropriations Act o ito yung national budget mismo at meron daw umano na paliwanag itong DBM na saka lang na-approve itong mga proyekto na ito kapag nag-request yung DPWH ng special budget at pinirmahan ng DBM Secretary itong release. Pero bumanat at binara ni Senator Rodante Marcoleta na tila hindi straightforward itong mga sagot ng DBM dahil una na rin kasing nadiskubre na si Yusek Catalina Cabral na hindi naman din sumipot ngayong araw ay may alam tungkol dito sa mga nasabing posibleng ghost projects under the unprogrammed funds at kaya she's compelled to attend the next hearing at ma-share ko na lang din, Corina, siya ay nag-resign na ayon sa report kanina ni DPWH Secretary Vince Dizon pero hindi siya lusot dito sa investigasyon ng komite at kanina rin mapapansin natin nakasuot ng isang mala Ghostbusters shirt itong si Senator Amy Marcos dahil naniniwala nga siya na posibleng kaya lumobo itong unprogrammed funds ng pondo ng bayan ay dahil posibleng ang merong ghost projects doon.
Corina. So, what's next for Sally Santos? Siya ba'y humiling na maging state witness sa lahat ng kanyang isinisiwalat? Corina, sabi ng kanyang lawyer, hindi nila hiniling itong posibleng application for being state witness, pero itong si Sen. President Tito Soto sinabi sa atin na magkakaroon ng pagkakataon si Sally para makausap si Justice Secretary Boying Remulla, kasama na rin itong Diskaya couple, particularly si Curly na dumalo ngayong araw sa pagdinig, at sinabi ni Justice Secretary Remulla na ito ay initial stage pa lang tungkol doon sa application for being state witnesses. Balik sa'yo, Corina. Okay, hanggang sa susunod na kabanata dyan sa Senado. Maraming salamat, Hannah T. Live mula sa Senate. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.